Ano ang mayroon ka? Pag-aralan pa natin ito. Pagsasalaysay tungkol kay Eliseo at sa isang babaeng balo o byuda mula sa Ikalawang Hari, chapter 4, verse 1 hanggang verse 7. Ang mga salin ng Biblia na ating gagamitin, ang Bagong Biblia at New King James Version. Sa buhay natin, nakaranas ka na ba o nararanasan mo ngayon yung pagod, yung pakiramdam na may kulang o kaya matinding pagsubok? Pinagdaanan mo na ba ang mga ito o pinagdadaanan mo ngayon? At kapag nasa matinding problema ka, ano yung mas nararamdaman? O kaya ano yung mas tinitingnan mo? Yung mga bagay ba na meron ka o yung mga bagay na wala ka? Ang isang layunin ng ating aralin, mapaalalahanan tayo na kapag tayo ay nalalagay sa isang pagsubok, ang una nating tingnan ay kung ano yung meron tayo. Hindi bilang pag-asa sa sarili, kundi bilang pagkilala na ang Diyos ay maaaring gumamit ng anumang meron tayo, gaano man yan kaliit. Kasi po, kadalasan sa ibang mga tao, kapag nalalagay sa mahirap na sitwasyon, ang madali nilang makita ay yung mga bagay na wala o kaya kulang sa kanila. Na kapag nasa isang pagsubok, mabilis maisip na walang sapat na pera. Na kapag nasa mahirap na sitwasyon, mabilis maisip na wala kasing sapat na kakayahan, wala kasing sapat na lakas, o kaya walang sapat na panahon. Kapag ganyan ang pananaw natin, madali tayong panghinaan ng loob. Sa teksto po na ating pag-aaralan ngayon, may tanong si Eliseo sa babaeng balo. Dito natin hinango yung title ng ating lessons. Ikalawang Hari, chapter 4, verse 2. Anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? May isang byuda na nalagay sa isang matinding problema. Nawala ng asawa, may malaking utang yung pamilya niya, at may banta na kukunin yung kanyang mga anak para gawing alipin. Sa gitna ng mahirap niyang kalagayan, at matapos niya itong maidulog yung kanyang sitwasyon, ang tanong sa kanya ni Propeta Eliseo, what do you have in the house? Ito din po yung tanong na pag-iisipan natin ngayon. Hindi kung ano yung wala sa atin. Hindi kung ano yung nawala sa atin, kundi ano ang meron ka. Pagtuturo na hindi nagsisimula ang Diyos sa kung ano yung wala tayo, kundi sa kung ano yung mayroon tayo at kung paano natin ito isusuko sa Diyos. Nagagamitin ng Diyos yung anumang meron tayo kapag ito ay isinuko natin sa Kanya, taglay ang pananampalataya at pagsunod. So, tingnan mo kung ano yung mayroon ka na maaring gamitin ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy sa araling ito, isang paalala na anumang matututunan nating kakayahan at anumang mahayag sa ating kapangyarihan ng ating Diyos, ay di natin ito dapat gamitin para lumikha ng maling pag-asa na palaging pareho yung paraan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. At hindi din para lumikha ng mga pangakong hindi naman ipinangako ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kaya napakahalaga po na pag-aralan nating mabuti ang Biblia, na unawain natin ang konteksto ng bawat talata at kabanata, at huwag tayong magbase lamang sa emosyon o kaya sa isang bahagi ng teksto. Dahil ang layunin po ng salita ng Diyos, hindi lamang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa atin, kundi magbigay ng tamang pagkaunawa sa katangian at sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ay makapangyarihan at kumikilos ng mga gawang hindi agad natin naunawaan. Ang Diyos po ay malayang magdesisyon na makapangyarihan, hindi limitado sa isang paraan lamang ang pagkilos. Kaya mga kapatid, bago natin tingnan kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng babaeng balo, bigyang pansin muna natin yung isang mahalagang katotohanan na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mananampalataya ng Diyos ay hindi ligtas o hindi exempted sa mga pagsubok ng buhay. Sa katunayan, dito nagsisimula yung ating salaysay. Hindi sa pagpapakita agad ng tulong ng Diyos, kundi sa isang pamilya na nasa
gitna ng matinding paghihirap, matinding krisis. Isang babaeng may masalimuot na sitwasyon. Bago natin tingnan yung sagot ng babae sa tanong na anong mayroon ka o anong mayroon siya, alamin muna natin ang kanyang kalagayan. Sa unang punto po, ang Diyos ay kumikilos sa panahon ng pagsubok. Nagsimula yung kwento na ipinakita muna ang kalagayan ng babaeng byuda. Sa verse 1, ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta, yung babaeng ito, yung byuda, asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta. Mahalagang detalye ito, itong wives of the sons of the prophets. Kasi nagpapakita na ang babae at yung kanyang pamilya ay pamilyang may kaugnayan sa gawain ng Diyos. At ayon mismo sa patotoo ng babae, ang kanyang asawa ay isang taong may takot sa Panginoon. Na dito nga po natin makikita ang isang mahalagang katotohanan na ang mga taong may takot sa Panginoon ay hindi ligtas sa mga pagsubok ng buhay. Pagbabalansi lamang po natin ito kasi may mga maling kaisipan yung ilan na kapag ang tao daw po ay tapat sa Diyos, hindi na daw ito makakaranas pa ng malalaking problema o kaya malalaking pagsubok. Hindi po ganon yung itinuturo na Biblia. Halimbawa, si Job, matuwid na tao ng Diyos pero naghirap. Si David, lingkod ng Diyos pero inusig. O si Pablo, naging mabuting apostol pero nakaranas ng pagkabilanggo, pag-uusig, iba't ibang paghihirap. So, ang pagiging makadiyos, hindi po garantiya ng buhay na walang problema. Ang maganda lamang, sa kabila ng pagkakaroon ng pagsubok o kahirapan, may katiyakan tayo na may Diyos tayong masasandalan sa gitna ng mga problema. So, ang realidad, ang pagsubok po, bahagi ng buhay natin sa mundong ito. Pagkaminsan, yung pagsubok pa, pag dumating sa tao, sunod-sunod. Pansinin po natin yung kalagayan ng asawang babae. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. So, unang problema, namatay yung kanyang asawa. Malungkot siya, nawala ng asawa, nawala ng katuwang sa buhay. At hindi pa man nawawala yung sakit, yung pain o yung lungkot ng pagkawala ng kanyang asawa, may isa pang problema. Sabi dito, ngunit ang nagpapautang ay naparito. Ito yung kalawang problema. Utang. Sinisingil na siya. May utang ang kanilang pamilya at ito yung kasunod pang problema. Ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. Ito yung ikatlo, no? Yung naniningil ng utang, may banta na kukuhanin yung kanyang dalawang anak, gagawing alipin. Anak niya yung ipambabayad utang. Imagine po kung gaano kasakit sa isang byuda. Sunod-sunod yung kanyang pagsubok. Minsan sa ating buhay, may mga panahon din na hindi man kasing bigat, no, ng kwentong ito, pero parang ganito din. Maring nakakaranas tayo ng problemang pinansyal o problema sa kabuhayan. Tapos may kasunod na problema sa pamilya, problema sa relasyon. Tapos may problema pa sa kalusugan. So minsan sunod-sunod o kaya sabay-sabay. Mga kapatid, anumang pagsubok o anumang problema yung ating pagdaanan o nararanasan, ang tamang tugon, lumapit tayo sa Diyos. Mapapansin natin sa kwento, yung babaeng byuda, again patong-patong yung kanyang problema. Hindi siya basta sumuko. Hindi siya nagsawalang kibo, hindi siya nagpakalunod sa problema, kundi lumapit siya sa lingkod ng Diyos. Ayon dito, ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. No, cried out to Elisha. Sa panahong ito, si Eliseo, siya yung propeta na kinikilalang kinatawan ng Diyos sa kanila. So, yung babae sa kanyang mahirap na sitwasyon, sa kanyang mahirap na kalagayan, lumapit sa lingkod ng Diyos. Nalalaman ng babae na yung tunay na tulong magmumula sa Diyos.
Mahalagang maunawaan natin ito dahil kapag may problema tayo, kapag nalalagay tayo sa mahirap na sitwasyon at sunod-sunod na problema, kanino tayo unang lumalapit? Kanino tayo dumadaing? May mga tao po, yung unang nilalapitan, mga kaibigan. O kaya yung iba, social media. Or sa iba naman, sariling kakayahan o mga paraan ng tao na pagkaminsan taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi masama ang humingi ng payo sa tao. Hindi masama yung maghanap ng tulong. Pero ang isang tunay na mananampalataya dapat natututo na unang lumapit sa Diyos. Na ang pangunahing pag-asa ay sa Diyos. Kaya kung may mabigat tayong pinagdadaanan ngayon, huwag nawa tayo nitong mailayo sa Diyos, kundi hayaan natin yung mga pagsubok, yung mabigat na pinagdadaanan natin ay maging dahilan para lalo tayong lumapit at magtiwala sa Diyos. Dito po sa verse 1, tinuturo sa atin na ang mga lingkod ng Diyos dumaraan din sa pagsubok. At ang pagsubok na maaaring dumating sa maging sa mananampalataya ay sunod-sunod. At ang tamang tugon, lumapit sa Diyos. Ang kalagayan ng babaeng balo dito, masasabi nating halos hopeless na. Maraming nawala at wala sa kanya. Mas madaling tingnan o madaling isipin na marami ang wala sa kanya kaysa kung ano yung meron siya. Kasi namatay yung kanyang asawa, may utang pa sila, may banta pa na kukunin yung 2 anak niya. Sa puntong ito, para bang wala nang natitira pa sa babae. Pero sa ganyang tagpo, sa ganyang sitwasyon niya, nagsisimulang makita ang pagkilos ng Diyos. Sa kasunod na punto ng ating aralin, ginagamit ng Diyos ang anumang mayroon ka. Dito nagsimulang mabago yung pananaw ng babaeng balo. Itinuon ng Diyos o tinuturuan siyang maituon ng Diyos yung kanyang pansin sa bagay na meron siya. Basahin po natin ang verse 2. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? Makita natin dito, ang Diyos sa pamamagitan ni Eliseo, gumagabay sa babae para mag-isip ng tama. Sa gitna ng pagkakaroon ng matinding problema, hindi agad solusyon yung ibinigay, kundi direksyon ng pananaw. Tinuturoan na hanapin o kaya tingnan kung ano yung meron. Again, mahalaga pong maunawaan natin ito dahil madalas nakatuon tayo sa bigat ng sitwasyon. Madalas nakafocus tayo sa problema. Nakakalimot tayo kung ano yung meron pa tayo. At nawawalan tayo ng tamang pananaw. Kaya dito sa ating kwento, ang unang hakbang ng pagkilos ng Diyos, hindi agad literal na pagbibigay ng solusyon, kundi pag-redirect muna ng pananaw. Ano yung sagot ng babae? At sinabi niya, yung babaeng balo, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay. Yung epekto ng problema sa kanya, na blur yung kanyang pananaw. Pakiramdam niya, ang natitira sa kanya, wala na. Has nothing in the house. Yun yung sagot niya. Minsan, ganito din yung pananaw natin. Kapag nagkakasunod-sunod yung problema, nalalabuan din tayo ng pananaw. Iniisip natin, Lord, wala akong pera. Kaya, Lord, wala akong kakayahan. Wala akong power, wala akong influence, wala akong magagawa. Wala nang natitira pa sa akin. Kaya wala na akong pag-asa. Minsan ganyan din tayo. Yung pananaw natin. Pero sa realidad, sa pananaw man ng babae at sa pananaw natin na para bang wala na, pero sa katotohanan, meron pala talaga. Sa huling bahagi ng talata, liban sa isang bangang langis, no, but a jar of oil, mayroon pala siyang langis. Meron pa din. Maaring maliit, maaring kakaunti, maaring pangkaraniwan, pero meron. Ang kaunti o pangkaraniwan sa ating paningin, maaring gamitin niya ng Diyos para sa kanyang pagkilos.
isang bangang langis lamang. Hindi malaking negosyo, hindi malaking kayamanan, hindi maraming ari-arian. Dito sa kwento, hindi naghahanap ang Diyos ng marami, kundi hinahanap niya yung handang gamitin tulad ng maliit na bagay sa paningin natin o kaya limitadong resources natin o anumang meron tayo. Ano yung pattern ng tagpo dito? Una, tinanong muna siya, ano yung meron ka? Kasunod nun, pagkilala sa kung ano yung natitira. At doon magsisimula yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Yun yung pattern ng tagpo. Tanong muna, tapos kinilala kung ano yung natitira sa kanya, then kikilos yung makapangyarihang Diyos. Pinapakita na ang Diyos ay nagtuturo ng pananampalataya, ng pagtitiwala, at ng tamang pagtingin sa sarili nating kalagayan. So, mga kapatid, sa gitna ng mga problema, madalas ang tanong natin sa gitna ng paghihirap, madalas yung tanong natin, ano ba yung wala sa atin? Ano ba yung kulang sa atin? Pero yung tanong ng Diyos, ano yung mayroon ka na maaari niyang gamitin? So, ano yung mayroon ka? Baka hindi natin napapansin, meron ka pa palang pangkaraniwan kasi sa tingin natin. Meron kang talento, meron kang oras, meron kang lakas, meron kang karanasan, meron kang kakayahang magturo, meron kang kakayahang maglingkod, na meron kang pamilya, meron kang tahanan, o kaya meron kang maliit na kabuhayan. Kapag inilagay mo ang mga yan sa kamay ng Diyos, kaya niya yang palaguin, kaya niyang paramihin, kaya niyang paunlarin. Ang mga madalas na hindi natin napapansin, maaaring gamitin ng Diyos na magdadala ng pagbabago sa ating buhay. Pero syempre, hindi sapat na makita natin kung ano yung meron tayo. Hindi sapat na maunawaan at makilala natin kung ano yung meron tayo. Kailangan po ang pagkilos. Ito yung kasunod na punto. Number 3, ang pagpapala ng Diyos ay nakaugnay sa pagsunod sa kanyang salita. Pagkatapos ng tanong ni Eliseo at nung pag-amin nung babaeng balo na meron lamang siyang isang bangang langis, ngayon makikita natin yung isang mahalagang yugto sa kwento. Hindi lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi lamang pagdaing sa Diyos, kundi pagsunod. Nagbigay si Eliseo ng tagubilin. Dito sa verse 3, nang magkagayoy, sinabi niya, matapos pong idaing nung babae yung kanyang matinding problema at alamin o ipaunawa sa kanya kung ano yung meron pa siya. Ito yung tagubilin ni Eliseo. Lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman, at huwag iilan lamang. Mapansin natin dito, hindi po agad ibinigay yung tulong ng Diyos. Sa halip po, binigyan muna siya ng malinaw na tagubilin. Manghiram ng mga sisidlan, hindi iilan lamang, at sisidlang walang laman yung kanyang hihiramin. Kapag ganyan po yung instruction sa atin, matapos nating maidulog yung matinding problema natin, tapos yan yung instruction na maririnig natin, para namang hindi agad natin yan maunawaan. Kumbaga, pwedeng sabihin ng byuda na, paano naman ako makakaahon sa problema ko? Paano ako makakabayad sa utang ko kung manghihiram pa ako ng sisidlan? Wala kasing paliwanag, no? Walang detalyadong dahilan. Pero, kailangan niyang sumunod. Ano yung prinsipyong matututunan natin dito? Ang salita ng Diyos, hindi palaging kailangang maunawaan muna bago sundin. Kundi kailangan mo nang sundin bago lubos na maunawaan. Ang pananampalataya po nagpapakita ng pagsunod. Kaya hindi sapat yung makinig, kailangan din yung pagkilos. Ito yung tagubilin dito sa verse 3. Ano pa yung kasunod ng mga tagubilin? Verse 4 at 5. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. At kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya't iniwan siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya, kanyang sinasalinan. Sumunod yung mag-iina sa instructions sa kanila. Ang pagkilos po ng Diyos, hindi nangyayari
habang nagdududa o kaya habang walang ginagawa, kundi mangyayari ang pagkilos ng Diyos habang sumusunod. Paalala na ang pananampalataya hindi lamang paniniwala, hindi lang pagkaalam, kundi pagsunod sa salita ng Diyos kahit hindi pa na lubos na nakikita ang resulta o hindi pa lubos na naunawaan yung kabuuan. Sa verse 3 at dito sa verse 4 at 5, may mga tatlong bagay ang ipinagawa sa babae o sa mag-iina. Una, paghahanda. Binigyan sila ng instruction na manghiram sila ng sisidlan. Pinapakita nito na yung pananampalataya na may inaasahan silang gagawin ang Diyos. Kalawa, pag-iisa, yung isara, yung pinto. Pinapakita na ang pagkilos ng Diyos hindi para sa panlabas na impresyon, kundi pakikipag-ugnayan sa Diyos. At pangatlo, yung patuloy na pagkilos. Yung nakita natin dito, yung patuloy na pagsalin. Hindi isang beses lang nagawain, kundi tuloy-tuloy na pagsunod. At pansinin din po natin dito yung magandang halimbawa ng mga anak sa kwentong ito. Yung mga anak yung tumulong sa pagdadala ng mga sisidlan mula sa paghihiram hanggang sa paglalagay ng laman. Sa kabila po yan, nang meron yung mga anak may sariling takot. Kasi sila mismo nanganganib na kunin, alisin sa kanilang nanay, tapos gawin silang alipin. Pero sa kabila nun, nakiisa sila sa pananampalataya ng kanilang ina. Ang pagkilos dito ng Diyos hindi lamang para sa ina, kundi ito ay para sa buong sambahayan. Paalala ito sa atin na yung ating pananampalataya, nakakaapekto pala yan sa buong tahanan, sa buong pamilya. At ang Diyos, gagamitin niya yung buong tahanan, hindi lamang isang individual, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. So mga kapatid, marami sa atin nais makakita ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Nais na maranasan yung pagkilos ng Diyos sa ating pamilya, sa ating kabuhayan, sa ating pangangailangan, maging sa ating mga panalangin at paglilingkod sa Diyos. Pero minsan pakiramdam natin, bakit parang walang tulong? Bakit parang walang pagkilos ang Diyos? Bakit hindi nababago ang sitwasyon? Ang sagot po, hindi sa ayaw kumilos o walang kakayahang kumilos ang Diyos, kundi maaaring hindi tayo handa na sumunod sa Kanyang salita. Kaya feeling natin bakit parang walang pagbabago? Bakit parang walang pagkilos? Bakit parang walang tulong? Baka kasi hindi tayo handang sumunod sa Kanyang salita. May mga pagkakataon na gusto natin ng resulta, pero ayaw natin ng proseso. Gusto natin yung pagpapala, pero hindi naman tayo handa sa pagsunod. Gusto natin ng breakthrough o yung makaranas tayo ng talagang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, pero hindi naman natin ginagawa yung Kanyang mga ipinag-uutos. Sa patuloy na pagsunod ng babae sa simpleng tagubilin ni Propeta Eliseo, dito natin makikita yung isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ang pag-agos ng kapangyarihan ng Diyos sa isang ordinaryong tahanan. Na habang yung babae sumusunod, unti-unting lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Unti-unting nahayag sa kanila, nararanasan nila ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos. Sa kasunod na punto po, ang pagkilos ng Diyos ay higit sa ating inaasahan. O ang Diyos ay kayang magbigay ng higit pa sa ating nakahandang tanggapin. Sa verse 6, nang mapuno ang mga sisidlan, nagsimula sila sa isang bangang langis, isang jar of oil. Nanghiram sila ng maraming walang laman na sisidlan at sinalinan nila lahat ng yon. At dito, napuno ang lahat ng sisidlan. Pinapakita nito na ang Diyos laging handang magbigay. Pero tayo, dapat maging handang tumanggap. Sa pangyayaring ito, pinapakita ng Diyos na kaya niyang paramihin ang langis habang patuloy itong isinasalin sa mga sisidlan na inihanda nila. Pagpapakita po ng kakayahan ng Diyos na kumilos at kakayahang magbigay habang may nakahandang sisidlan o lalagyan.
at may pananampalatayang may pagkilos. So, sa kwentong ito, makikita natin yung daloy ng langis nagpapatuloy hanggang sa mapuno yung lahat ng sisidlang inihanda nila. Sabi dito ng nanay, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. Ano po yung sagot ng anak? At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Hindi naubos yung pagtulong, pag-provide o yung kapangyarihan ng Diyos. Ang naubos yung mga sisidlan. Walang kakulangan sa Diyos. Siya ay makapangyarihan, siya ay sapat. Siya, ang Diyos ay mapagbigay. Kung tayo kaya, ang tanong ay kung gaano tayo handang o kahandang tumanggap. Dito hindi nagkamali si Propeta Eliseo nung sabihin sa kanila o ipayo sa kanila na huwag silang manghiram ng kakaunti lamang na sisidlan. Nang kumilos ang Diyos, napatunayang may dahilan yung tagubilin ni Eliseo na marami ang kanilang hiramin. Dito sa ating kwento, nakapaghanda at may mga sisidlan naman yung mag-iina na puno na nila yung lahat. Yung kasunod, pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Hindi lang to random na tumigil, hindi lang to basta huminto na lang, kundi pagkilos ito ng makapangyarihang Diyos, na ang pagkilos ng Diyos sapat, hindi sobra, lalong hindi kulang. Sapat na, kaya tumigil na ang daloy. Ipinapakita nito na hindi nag-aaksaya ang Diyos at hindi rin kulang kung magbigay ang Diyos. Sa natatanging pangyayaring ito, pinili ng Diyos na ang pagdaloy ng langis magpatuloy hanggang sa mapuno yung lahat ng sisidlang inihanda ng babae at ng kanyang mga anak. Ang malinaw po dito sa ating teksto, hindi limitado ang Diyos. Hindi sa isang bangang langis lamang kayang paramihin ito ng Diyos. Nang kumilos siya, napuno ang lahat. Lahat ng sisidlang inihanda ng babae, hiniram ng mga anak na puno. Paalala ito sa atin na ang Diyos ay kayang gumawa ng higit sa inaasahan o kaya inaakala natin. Mga kapatid, ang paalala ng tekstong ito, huwag nating maliitin o baliwalain ang kayang gawin ng Diyos. Ang babae nagsimula sa isang maliit na bangang langis. Ngunit nang kumilos ang Diyos na puno yung lahat ng sisidlang kanilang inihanda. Kaya kapag tayo po ay nasa panahon ng pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay kayang gumawa ng higit sa ating inaakala. Walang limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ng Diyos na magbigay ng lakas, kaya ng Diyos na magbukas ng mga oportunidad, at kaya ng Diyos na magpadaloy ng tulong. Kaya lang, sinasabi natin, minsan, wala na tayo. Wala nang anumang bagay o kaya wala tayong sisidlan. Matapos po mapuno yung lahat ng sisidlan, makikita natin ngayon yung resulta ng pagsunod. Yung resulta ng pananampalataya at pagkilos ng Diyos sa buhay ng babaeng balo. Mula sa sitwasyon o kalagayan na kulang tungo sa kasapatan. Mula sa isang tahanang nangangamba yung pamilya na ang laki o ang daming problema nila tungo sa isang tahanang nakaranas ng pagkilos ng Diyos. Mula sa pabanta ng pagkawala ng kanyang mga anak tungo sa pag-asang may kinabukasan para sa kanyang mga anak. Yung pagkilos ng Diyos higit sa ating inaasahan. Mga kapatid, dito po sa verse 6, nakita natin na ang Diyos kumilos ng higit sa inaasahan ng babaeng balo. Mula sa isang maliit na bangang langis na puno yung lahat ng sisidlang inihanda nila. Pero hindi doon nagtapos yung kwento. Ang tanong ngayon, ano yung ginawa ng babae sa lahat ng langis na yon? Dito natin makikita na ang pagkilos ng Diyos hindi lamang para mapuno yung mga sisidlan, kundi kumilos ang Diyos para tugunan yung tunay na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang pagkilos ng Diyos merong layunin. Dito natin matutunan yung isa pang katotohanan sa ating aralin sa
huli po, ang Diyos ay tumutugon ayon sa pangangailangan. O ang Diyos ay tumutugon ayon sa pangangailangan na sapat. Basahin po natin yung verse 7. Siya'y dumating at sinabi niya sa tao ng Diyos. Yung babaeng balo, pumunta ulit kay Eliseo. Isinalaysay yung nangyari. Naikwento niya na puno yung lahat ng mga sisidla nila. Mapapansin natin na matapos maranasan ng babae yung pagkilos ng Diyos, bumalik siya kay Eliseo. Hindi siya agad gumawa ng sariling hakbang o sariling desisyon. Hindi siya agad nagmadaling gamitin yung langis ayon sa sarili niyang plano o ayon sa sarili niyang kagustuhan. Sa halip po, muli siyang lumapit sa lingkod ng Diyos o sa tao ng Diyos. Muli siyang lumapit kay Propeta Eliseo upang alamin kung ano yung dapat niyang gawin. Makikita natin dito yung magandang halimbawa ng pagpapakumbaba. Yung magandang halimbawa ng patuloy na paghingi ng direksyon ng babaeng balo. Minsan po kasi may mga tao na kapag nasa paghihirap, kapag nasa problema, naghahanap ng Diyos. Pero kapag natanggap na yung tulong, nakakalimutan ng sumangguni, nakakalimot ng bumalik sa Diyos. Pero dito, sa ating kwento, yung babae na natiling nagtitiwala sa direksyon ng Diyos. Paalala ito sa atin na hindi lamang sa panahon ng problema tayo dapat humihingi ng patnubay sa Diyos. Hindi lang sa panahon ng problema tayo lumalapit, kundi maging sa panahon ng pagpapala. Ano po yung sinabi ni Eliseo sa babae? Humayo ka at ipagbili mo ang langis. May layunin ang ipinagkaloob ng Diyos at kailangan itong gamitin ng tama. Sa kwentong ito, yung langis yung naging paraan ng Diyos para tugunan yung pangangailangan ng babae at ng kanyang pamilya. Ang problema ng babae, utang at kabuhayan. Ang ibinigay ng Diyos, isang paraan para matugunan yung kanilang pangangailangan. Hindi palaging pareho yung paraan ng Diyos sa bawat sitwasyon. Pero malinaw po na alam ng Diyos yung tunay na pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Sabi dito, go sell the oil at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang babae, tinuturuan na huwag takasan yung kanyang obligasyon, kundi tinulungan siya ng Diyos para masolusyonan yung kanyang obligasyon. Sa halip na takasan, binigyan siya ng Diyos ng paraan para matugunan yung kanyang sitwasyon. May layunin ang langis na ginamit na kasangkapan ng Diyos. Hindi sinabi ni Eliseo sa babae na humayo ka, magpakayaman, o kaya humayo ka at mag-ipon ng malaking kabuhayan. Hindi ganon yung sinabi. Ang unang sinabi dito, go, sell the oil, and pay your debt. Ipinapakita nito na ang Diyos, Diyos ng kaayusan, Diyos ng pananagutan. At layunin ng pagkilos ng Diyos, hindi lamang alisin yung pansamantala nilang problema, kundi tulungang maituwid yung isang suliraning kinakaharap ng buong pamilya. Tinugunan ng Diyos yung agarang pangangailangan nila, na bayaran ng utang at hindi na matutuloy yung banta laban sa kanyang mga anak na kunin at gawing alipin. At sa huling bahagi ng talata, at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. Hindi lamang sapat yung binigay ng Diyos para mabayaran yung utang na meron sila. May natira pa. Hindi lamang natugunan yung immediate nilang problema, yung pangkasalukuyang problema nila. May naiwan pang panustos para sa susunod na mga araw. Ito yung dahilan kung bakit masasabi nating ang Diyos ay nagbigay ng higit sa sapat para sa pangangailangan ng babaeng balo. Mula sa pagkawala ng asawa, may malaking pagkakautang at banta sa kanyang mga anak, nalagay ngayon siya o dumating siya sa punto na may pambayad na ng utang, may panustos pa para sa kanilang ikabubuhay. Hindi dahil siya, magaling siya. Hindi dahil mahusay siya. Hindi dahil marami siyang pag-aari. At hindi dahil malaki o marami yung kanyang resources, kundi
dahil kumilos ang Diyos sa buhay niya ayon sa biyaya at katapatan ng Diyos. At ang Diyos na kumikilos sa babaeng balo dito sa kwentong ito ay siya ring Diyos na kumikilos para sa atin magpahanggang ngayon. Hindi palaging pareho yung paraan, pero palaging ayon sa perpektong kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang itinuturo ng verse 7 ay hindi po ang Diyos palaging magbibigay ng parehong uri ng tulong na ibinigay niya sa babaeng balo. Hindi ito pangakong lahat ng utang ay mawawala sa parehong paraan. Hindi rin ito pangako na lahat ng problema matatapos agad. Pero ito ay paalala na alam ng Diyos yung ating kalagayan at alam ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. At kaya niyang tugunan ang ating pangangailangan sa anumang paraan na kanyang pipiliin. Yan yung tatandaan natin ha. Sa anumang paraan na pipiliin ng Diyos, kayang-kaya niyang tugunan yung ating mga pangangailangan. Makakaasa tayong ang pagkilos ng Diyos laging sapat para sa atin. Sa buhay po ng babaeng ito, ang Diyos nagbigay hindi lamang para makaligtas sila sa yung pangkasalukuyang problema nila, kundi nagbigay ng tulong ang Diyos para magkaroon siya at ang kanyang mga anak ng ikabubuhay. Hindi lamang sinolusyonan yung pangkasalukuyang problema nila. Mga kapatid, higit sa lahat, yung totoong pagkilos ng Diyos sa kwentong ito, hindi lamang yung langis na dumaloy. Kasi kung tutuusin, yung langis, pansamantalang kabuhayan lang yung ibibigay sa kanila niyan. Yung totoong tulong talaga, yung totoong pagpapala talaga ay nangyari sa puso ng babaeng balo nung nagtiwala siya at kumilos siya sa kabila ng kawalang katiyakan. Yung pinakamalaking pagbabago hindi nangyari sa kanyang bahay nung dumami yung kanyang langis, kundi nangyari sa kanyang puso nung magpasya siya na sumunod sa salita ng Diyos. Ang material na bagay tulad ng langis, mauubos yan balang araw. Pero yung pananampalatayang natutunan ng babaeng balo sa pagsubok, sa mahirap na sitwasyon, at sa pagkilos sa kanya ng Diyos, yung natutunan niya, nagbigay sa kanya ng walang hanggang pagkilala sa Diyos, na ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay. Nagsimula yung kwento sa isang babaeng nagsasabing halos wala na siyang natitira, kundi isang bangang langis na lang. Pero nung tingnan niya kung ano yung meron siya, at nung sumunod siya sa salita ng Diyos, at nang magtiwala siya sa pagkilos ng Diyos, nakita niya na sapat ang tulong ng Diyos para sa kanyang pangangailangan. At ito po yung paalala sa ating aralin. Maaring maliit yung meron tayo. Maaring pangkaraniwan yung meron tayo. Pero hindi po pangkaraniwan at hindi po maliit ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mga kapatid, ang tanong ngayon, hindi kung ano yung nawala sa'yo. O kaya, bakit ka nahihirapan? Kundi, ang tanong po, ano yung mayroon ka? Mayroon ka bang pananampalataya gaya ng byuda sa ating kwento? Handa ka bang sumunod sa Diyos kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan? Handa ka bang ilagay ang iyong isang bangang langis sa kamay ng Diyos? Ang Diyos po ay hindi naghahanap ng malaki o marami. Siya ay naghahanap ng puso na handang sumuko, puso na handang sumunod at handang magtiwala. Ang maliit na mayroon tayo kapag inilagay natin sa kamay ng isang dakilang Diyos, magiging sapat. Sapat yan hindi lamang para sa ating sarili, kundi sapat maging sa ating pamilya at sa mga nakapaligid sa atin. Ngayon, sa biyaya ng Diyos, sa kanyang katapatan at kapangyarihan, magtiwala tayo sa kanya. Sumunod tayo sa Diyos, tingnan natin kung paano niya gagamitin yung anumang meron tayo para sa kanyang kaluwalhatian
at para din po sa ating ikabubuti. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Nawa ay meron tayong natutunan at mas nahikaya tayo nitong manampalataya, sumunod at maglingkod sa Diyos. Ang mga may pandinig ay makinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay muling manalangin.